patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon. Ini ang One Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamaturan kag wala sa ginadampigan. Ako si Attorney Cedfrey Cabaluna. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Broadcasting Complex sa siyudad sang Iloilo. Kag mga kapuso, ako naman si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. People's Sona 2020 ginpatigayon sa siyudad sang Iloilo, Bacolod kag iban pang lugar sa riyon. Multi-sectoral group gintalakay ang kaimulon kag pag-away sa pandemya nga ginatumod may kakulangan ang gobyerno. Protesta ginhiwat antes ang ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yaring balita ang gintutukan ni Daryl Marisa Sarmiento. Hindi pwedeng taglingkuran. Ekonomiya nga nagsarurot, kaimulon nga wala sa gihapon matapos, kag wala nagakaangay nga solusyon sa pandemya. Ini ang pilalang sa mga ginasinggitan sa multi-sectoral groups nga nagtalilipon sa Sunburst Park sini nga hapon para sa People's Sona 2020. Gani ang aton presidente manugpalapaw. Sugid-sugid lang, lapaw permi ang sugid. Ang suba ng indagat. Tinutuyo sang grupo nga ipabutyag sa publiko ang matudtuod nga sitwasyon sang pungsod Pilipinas, kadungan sang paghatag ni Presidente Rodrigo Duterte sang State of the Nation Address. Wala sang sino man ang makatugong sa hilway nga matawhay nga pagpahayag sa mga grievances. Una na ang ginpabutyag sang kapulisan nga manginugot ang ila pagbantay sa seguridad kag pagpatuman sang pagsulundan nga ginlatag sang National IATF. Gani talalupang doon nga mayara sang social distancing. Naka-face mask kag may body temperature monitoring ang mga nagpakigpahin sa ginhimo nga hublag protesta. Sa Bacolod City, naghugpong man ang mga progresibo nga grupo agud pamatukan ng anti-terror law kag tiraniya sa pungsod. Sunod sa grupo, ang pagpirma sang presidente sang layi ang nagapakita lang nga tuyo sini pahipuso ng oposisyon kag isulong ang iya diktatorya nga pagdumala. It thus is threaten the prescription of practically anything people may say or do. Apang kun may panawagan nga magpanaog na sa pwesto ang presidente, ang ini nga mga Bacolod noon nagapabilin nga bilib kay Duterte. Oo, importante gina sa aton si Presidente Duterte kay siyang amay sang aton Pilipinas mo. Ko sa pagpalangga gina naman si Presidente Digong. Ay tungod sa kapigadawon naman subong, aragi siya nga nagabulik sa amon. Upod kay Hans Tisherto, Daryl Marisa Sarmiento, One Western Visayas. Mga kapuso, pila sa mga highlights sa ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpasalamat sini sa mga frontliners, National Task Force Against COVID-19, kag mga LGU sila bulig sa kapanyagod matap na ang COVID-19. Ginmandoan man sini ang DILG kag DSWD nga imbestigahan ang reklamo sa mga PUV driver nga wala makabaton sang ayuda. Handa man ang gobyerno nga buligan ang mga maggagmay nga negosyante nga naapektuhan sa pandemya pagi sa pagpautang nga wala sang interes.
Samtang nagpanindugan ng presidente nga wala sang face-to-face instruction, samtang hindi masiguro nga maprotektahan ang ikayong lawas sa mga estudyante. Ginmando man sa DepEd kag DITC nga tagan pagtamod ang ICT facilities sa mga eskwelahan. Ginpasalamatan man sini ang Kongreso sa pag-aproba sang Bayanihan to Heal as One Act. Dala diri ang paghingyo sa ilang mangin prioridad ang pagpasa sang death penalty law pag sa lethal injection sa mga drug-related cases. Suno kay PRRD, ginagamit nga oportunidad sa mga darugista ang pandemya agud padayon ng ila illegal nga aktibidad. Liwat nga ipahayag sini nga lagson ang tanan nga korap sa gobyerno kag dulaon ng red tape. Nagmando man ini nga lagson ang tanan nga oportunista sa tunga sang pandemya. Naghingyo ang presidente nga mas mapabaskugon ng turismo agud makabulig para sa ekonomiya sa pungsod, ilabi na ang isla sa Boracay. Pagpadayon sa mga infrastruktura, ang isa man nga nakita ang makabulig batak sa ekonomiya sa pungsod. Nagpangabay man ini sa mga Pilipino sang kooperasyon agud matigayon ang plano sang gobyerno sa tunga sa mga pagtilaw dala sang pandemya. Lockdown sa Barrio Obrero. Gin-extend sang 72 oras matapos may 5 nga nagdugang nga kaso sang COVID-19 sa lugar. Lakip na ang 3 ka minor de edad. Mass testing ginpatigayon. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Sad ginpalapad sang otoridad ang area of coverage sang Surgical Extreme ECQ kag swab testing sa Barangay Barrio Obrero matapos nga madugangan ang COVID-19 cases sa lugar. Nagdangat na sa 200 ka mga panimalay ang apektado sa ginapatuman nga Surgical Extreme Enhanced Community Quarantine sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz. Magluwas sa Zone 2, ginpaidalo man sa strict home quarantine ang nasakupan sang porsyon sang Zone 3. Gin-extend sang 3 ka adlaw ang lockdown sa lugar matapos nga may 5 pagid ka residente ang nagpositibo sa COVID-19. Sang Sabado, nagwa ang positibo nga resulta sang swab test sang 14 anyos nga bata. Kag sang Domingo naman, 4 pagid ka residente ang nagpositibo. May napulo ka tuig, 17 anyos, 32 anyos kag 64 anyos. 8 na tanan ng mga COVID cases sa Barangay Barrio Obrero, Lapuz. Humaling nga nagpositibo ang napatay nga 80 anyos nga lalaki kag ang iya asawa kag bata. Tinibor sila eh. Siguro, wala pa akong masakit, siguro gastorya sila na. Siyempre, kalye. So, ito pong ganyan nga mag-istorya sila. Hindi palapad lang nato ng scope ang area para mas contain nato ng movement. Nagpatigayon na sang mass testing sa barangay ang City Health Office kaina. Prioridad sa testing ang mga senior citizens kag mga kabataan. Present kita sa amon sa meeting together with the department heads and the EA ang mga areas nga i-test naton. No? And ready naman naton mga tao since this morning sige na to ilang swab. Suno sa alkalde, wala sang dapat nga kabalakan ang mga pumuluyo bangod bastante ang supply sang pagkaon nga igahatag sang city government. Samtang ginpaidalom naman sa rapid test ang mga empleyado sang Iloilo City Hall subong nga hapon agud masiguro nga hiluway sa infection ang mga empleyado. Sa 24 oras nga nakabantay ang kapulisan agud masiguro nga wala sang may makagwa nga mga residente. Said Zendo kadamo gid sa mga menor de edad nga tapikan sining virus. May plano bala ang syudad nga mas striktohon ang pagwa sulod o pagwa sa ilang mga panimalay sining mga menor de edad para hindi na sila malatnan sang virus? Sad according sa may punong barangay, ginatinghuaan nila nga mas striktohon ang pagbantay sa mga kabataan, especially nga may mga bata nga nag-try nga magwa pang subong ang ginapahanumdom sang barangay officials nga kuntani magkooperar man ang mga pumuluyo agud hindi na madugangan pa ang kaso sang COVID-19 sa barangay Barrio Obrero. Sad. Madamang salamat, Zen Kilantang. Grupo sa mga doktor sa may Bacolod City nagpadala sang sulat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte agud maghingyo nga liwat ipaidalom sa ECQ ang syudad bangod sa pagtaas sang numero sa mga local cases. Yaring balita ang aton gintutukan. Ginkaalarma sang Canlaon Medical Society kag Negros Occidental Medical Society ang madasig nga pagsakas ng COVID-19 cases sa Bacolod City. Bangod sini, isa ka sulat ang ilagin padala sa presidente agud iapila ang pagpaidalom sa syudad sa ECQ. Sa sunod sa duha ka semana, naghatag man ang grupo sa pila ka mga tikang agud mas mapasangkad ang ginhimo nga lihok kontra COVID-19. Ang tikang sang grupo ang ginkakibot sa Bacolod IATF. Prior to that, nagmeeting na kami sa ila with Mayor Beng. And that why man sila nag-inform sa amon nga masulat sila sa mga kanyang. Most of their concerns
and recommendations, honestly, na-implement na eh. Apisar sini, nagpasali si familyaran nga may kapasidad ang syudad nga maghatag sang ayuda in kaso ipaidalom liwat sa ECQ. Sa Buwan Bacolod City Police Office, sa tiyon nga ipatuman liwat ang border control checkpoints. Kag sa Subong hindi manigar, nagataas giman ang kaso sang COVID-19 and we are expecting that kung may ara sa nahambal ko na handa kita yang magsuporta sang aton nga LGU. Ang topiko nagtuga sa nagkarailaing nga reaksyon sa netizen. Ang 81 anyos si Tatay Nuning, pabor sa ECQ. Para nga hindi maglaton ang mga virus eh. Wala na pa din may mabakansi mo. Ate, sige lang. Sang weekend lang, 25 sa 29 kabago nga kaso sa Bacolod City ang local cases. Ang syudad man sa karon ang may pinakadamong nga local cases sa rehiyon nga nakalabot na sa 79. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Biyahe sang fast craft temporaryo nga ginsuspende kasunod sang pagtaas sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod City. Si Zen Kilantang nakatutok. Umpisa subong nga adlaw ginsuspende ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas ang mga biyahe sang fast craft humalin diri sa syudad padulong sa Bacolod City. Nagakabalaka ang alkalde sa padayon nga pagtaas sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod City gani agud matap na inig ginpakamaayo sini nga temporaryo nga suspendehon anay ang mga biyahe. I think kung hindi ito pag-isiraan ay subong, hasta nga makontrol nila dito, basit lamang sa ilo diri. Nagmando man si Governor Arthur Defensor Jr. nga saraduhan ang puerto sang Estancia kag Dumangas agud hindi makasulod ang mga pasahero halin sa Negros Occidental. Naga-validate makitaan mo and there is a good reason. So sa subong amo man ang status naton nagsuspend anay kita to sang pagsulod sa Dumangas naton kag sa Estancia. But however, sulod yang ang mga transportation in the conduct of trade, delivery trucks, sige na yan. Hindi naman maapektuhan ang hulag sang basic goods kag shipments sang cargo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Pulo naman ka mga kabaranggayan sa Bacolod City nakalista sang local cases. Lockdown sa mga purok kung sa diin may nagpositibo nga mga residente nagapadayon. Yaring balita ang aton gintutukan. Ginpaidalom sa reassessment ang purok Mahimulaton, Barangay Banago matapos kin-lockdown sang Biyernes sang 13 ka mga residente ang nagpositibo sa COVID-19. 633 ka mga panimalay apektado sang lockdown. Tupad-tupad. So, gin-pa-review tong 30-meter radius. So, amo na nga gin-free to or gin-lift ang ibang mga balay nga hindi siya covered sang radius. Magluwas sa Mahimulaton, naka-lockdown man ang bugos nga Purok Seaside sa may Barangay Tangob. 5 kabalay sa Purok Riverside, Banago. 1 kabalay sa Purok Pagidait, Barangay 29, kag 30 kabalay sa Purok Masanag 1 sa may Barangay 26. Sa lista sang CHO, pulo ka barangay sang syudad ang nakalista sang local cases. Ang Barangay Tangob, Mandalagan, Banago, Alihis, Esafenia, Takuling, Singkang Airport, Mansilingan, Barangay 29, kag Barangay 26. In fact, more than 13, 15. Ang gin-mention yung nga pulo, bago na siya, prior to that, may mga ultra-risk na tayang. Umpisa sa buong adlaw, naka-lockdown man ang Old City Hall building matapos ng positibo ang isa ka empleyado sang syudad nga nag-aobra diri. Sarado man ang operating kag emergency room sa Riverside Hospital matapos ng positibo sa virus ang 8 ka hospital staff. 3 naman ka doktor sa TLJPH ang nagpositibo sa virus, butang nga temporaryo nga hindi magbaton sang admission ang Provincial Hospital sa Silay City. Apang, nagapabilin nga bukas ang operating room kag emergency services ang hospital. Temporaryo man yung paseriduhan sang weekend ang outpatient department sa Bacolod Queen of Mercy Hospital matapos sa expose sa isa ka doktor sa pasyente nga nagbinutig sa iyang travel history. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Patay ang driver sa tricycle nga si Delphine Sosarno. 55 anyos, residente sa barangay Calaboa, Leganes. Matapos nga mabungguan sa pribado nga salakyan nga ginamaneo ni James Romarate, 45 anyos, sa barangay Arsenal, Aduana, Iloilo City. Natabo ang aksidente sa Regional Road sa barangay Calaboa, Leganes, pasado alas 11 sa aga sang Sabado.
Base sa investigasyon sang Leganes PNP, ma-overtake kung taning salakyan sa ginasundan nga tricycle apang wala matalapangdan nga maliko ini. Rason nga nabungguan kag nagtabog sa pihak nga bahin sa karsada. Kritikal gidala sa ospital si Susarno apang napatay man matapos ang pila ka oras. Pilason man mga pasero sininga Sanday Glory Bactan sa barangay Nabitasan, Leganes. Lilia Maynar kag Rebecca Masisado nga lunsay residente sa barangay Calaboa. Padayon ginabulong sa ospital ang mga biktima samtang gilayon nga ginkustudiya sa kapulisan ang driver sa pribado nga salakyan. Nagrespondi ang Lawaan Pulis sa merkado sa may nagreport nga may persona nga nagapangharas sa mga manugbaligya. Pag-abot sa lugar nakita nila si Rolando Samiliano sang Guyamon, Lawaan, Antique nga armado sang kutsilyo. Ginsaway pero ginsulong pa ang mga pulis. Dito ang nag-warning shot si Executive Master Sergeant Ricky Encina pero padayon ang pagpalapit ni Samiliano. Ginsundan tiro ni Encila nga nag-igo sa tiyan kag paa sini. Gindala sa ospital kag pila ka oras ang naglipas gindeklara nga napatay. Wala sang plano ang himata sini nga pasakan sang kaso ang pulis pero hindi ini maguntat sa investigasyon sa posible kaso administratibo nga pag-aatubango ni Encila. Gintiro 3 ka beses si Orly Cornelio mangungumas ang Caridad Hamindan Capiz. Nagwa sa investigasyon sang Hamindan PNP nga nagpadulong ang biktima sa balay sang sospek nga si Joandre Garbusa nga may dala nga binangon. Nagluntad ang binaisay tubtob gintiro sang sospek si Cornelio. Nagapabilin ini nga confined sa Rojas Memorial Hospital. Samtang voluntaryo man nga nagsungka si Garbusa matapos ang insidente. Isa sa ginasunod nga motibo sang otoridad ang agaway sa duta. Arestado si Rogen Ralph Arenga matapos nagpatigayon sang drug bypass operation ang Haliway Police sa Pideya, Iloilo. Nakuha sa subject ang 3 ka sachet sang suspected shabu, mark money kag pila ka illegal drugs paraphernalia. Paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ilabi na ang pagduso kag paghupot sa illegal nga droga ang ipasaka nga kaso batok kay Arenga. Mas ginpalipot ang curfew hours sa isla sang Boracay kasunod sang hingyo ni Mayor Bautista kay Governor Miraflores. Halin alas 9 sa gabi tubtob alas 5 sa aga himuon ining alas 11 sa gabi tubtob alas 4 sa kagahon. Katuyuan sini nga mahatagan ligwa ang mga lokal nga turista nga magpalawig sang ila oras sa pagkaon kag pagpaliwaliwa sa beachfront ilabi na kon gabi. Sa karon pati ang nagaedad 21 panubo kag 60 anyos pataas ang pwede na makasulod sa isla basta taga Western Visayas. Munisipyo sang Banwa, Sambarotac, Nuevo, Iloilo. Temporaryong ginsiraduan subong adlaw matapos nagka-close contact ang ila isa ka empleyado sa nagpositibo sa COVID-19. Ining gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa press release kagin pagwa ni Mayor Paul Bryant Biron, iyagin mando ang temporaryo nga pagpasarado sang munisipyo sang Barotac Nuevo subong adlaw. Ginkumpirma sang Municipal Administrator sang Banwa nga nagpositibo sa COVID-19 ng asawa sang isa ka empleyado nga na-assign sa Municipal Registrar's Office. I-suspend lang anay ang office work kag ang transaction sa munisipyo tungod sa disinfection nga ipatuman sang Banwa. Dugang pa ni Bermudo, amat-amaton nga ipaidalom sa rapid tests ang mga empleyado sa munisipyo. Apang unahon ang mga yara sa Municipal Register Office. Ang iya mga office mates dira sa iya department, ipaidalom ng anay sa strict home quarantine until ma-release ang iyang result. Samtang natala na naman nga ipaidalom sa swab testing ang nasambit nga empleyado, nahibaluan nga isa ka health personnel sa syudad sang Iloilo ang asawa sang empleyado nga nagpositibo. Upod kay Hans Tisherto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas. Mga kapuso, sa record sang Johns Hopkins University in Medicine, malapit na 16.2 milyon ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Naglabot naman sa masobra 9.35 milyon ang mga nakarecover. Masobra na sa 6.1 milyon ang active cases, samtang 647,910 ang mga napatay sa virus. Sa Pilipinas, sa record sang Department of Health, nadugangan sang 1,657 ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga pungsod, nga sa karon nagdangat na sa masobra 82,000. 26,446 ang mga nakarecover. 53,649 ang active cases. Nadugangan sang 16 sa mga napatay nga sa karon nagdangat na sa 1,945.
Samtang diri sa Western Visayas, nadugangan sang 56 ang confirmed cases kahapon nga adlaw. Sa karon masobra na sa 1,000 ang mga nagpositibo sa virus sa riyon. Nagsaka man sa 610 ang mga nakarecover matapos nadugangan sang 14 kahapon. 466 ang active cases samtang nagapabilin sa 16 sa mga napatay. Apat patay, duha pilason sa separado nga shooting incident sa Barangay Takuling, Bacolod City. Yaring balita ang aton gintutukan. Patay magutod nga Amy Mahilom, 36 anyos, kag Aini Jane Decara, 28 anyos. Sang gintiro sang suspect kag ginkilala kay Alvin Lanza. Nagasakay sa salakyan ng duha ka mga biktima sang hinalig gintiro sang suspect gamit ang kalibre 45. Ang suspect ang nagaobra bilang mekaniko sa isa ka machine shop nga ginaobrahan man sang biktima nga si Amy. Ginapahayag ex-boyfriend sang biktima nga si Aini ang suspect. Hay sa droga nga ginatawag. Kay tungod nahimo niya ning amo siningan itabo. Ginbunos ang suspect ang kaugalingon apang nahingagaw inidala sa ospital kag subong estable na ang kondisyon. Hindi naton niya pagtugutan nga emosyon ang mga dominar sa aton. Normal sa pagpangabuhi sir diyan ang problema ara gid. Samtang sa Proc BM naman sa nasambit man nga barangay, duha ka mga lalaking patay matapos siruhon sa suspect nga isa ka force multiplier sang barangay. Wala man sang makita nga mga sources of income. May mga paglalisay, may ara dira hindi pag-intindihay, automatic nagaresulta dayon sa pagtineruway. Ginkilala mga biktima nga sanday Noel Canencia kag Dean Mar Suspene. Nasamara naman sanday Ronnie Kabatbat kag Raniel Canencia. Preso na ang suspect si Thomas Lovino. Daan niya hiligutan-anon kag hinubog ang kausa sang krimen. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa Banwa sang Santa Barbara, bangod sa hinubog, panday na tiruhan, patay. Suspect nakapalagyo, si John Sala nakatutok. Igo sang bala sa ulong gintunaan sang kamatayon sang 35 anyos nga panday nga si Eric Marbebe, residente sang Barangay Trangka, Maasin, Iloilo. Ini matapos gintiro ni Mark Abiliar, 25 anyos sa subdivision sa Barangay Balabag, Santa Barbara, Iloilo. Suno sa kapulisan nagainom-inom ang grupo sang biktima malapit sa grupo sang sospek. Mati-unti-o nagbaisay ang duwa hasta nga nagsumbaganay. Nag-agaway pagid sila sang posisyon sang armas hasta nga naagaw sinini Mark ang ginauyata ni Eric nga pusil. Amo man tong pusil nga the same nga pusil nga gingamit ni Mark sa pagtiro sa ulo ni Eric. Dugang panisabyo pila ka tuig na nga nagapamanday sa nasambit nga subdivision ang biktima. Kag suno sa mga pumuluyo wala man sang kontra sa nasambit nga lugar. Gilayon naman nga nagpalagyong sospek nga magapangatubang sa kaso nga homicide. Ang suspect padayon naton nga ginatingaan nga makitaan o kung pa-surrender apang hasta subong wala bisan naton na kitaan. Upod kay City Lurinduque, John Sala, 1 Western Visayas. Sa Banwa sang Murcia, Negros Occidental, 3 ka mga pamatanon. Patay matapos mabungguan sa salakyan, samtang nagatambay sa isa ka batsuyan. Ginkilala mga biktima nga sanday Mark Lawrence Guensing, 17 anyos, Shelmer Javier, 18 anyos, kag Justin Mederada, 16 anyos. Pilaso naman ang ilakaubdanan nga sanday John Ryan Cruz, 17 anyos, kag Carl James Lopez, 23 anyos. Sunod sa driver nga si Emilio Salvador, gikan ini sa Barangay Santa Rosa, sang madulaan sang kontrol sa ginamaneho nga multicab, kag nagdiretso sa batsuyan sa di nagatambay ang mga kabataan. Ginako man ni Salvador nga nakainom ini. Nakaagom sang black eye, kag mapilas si Salvador matapos ginpulihan sa mga residente. Preso na ini sa Murcia Police Station, kag pasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Matapos mabungguan man sini ang mga nagapark nga van. Sa Banwa sang Kalinog, Iloilo, tiyo ginluthang patay ang iya hinablos. Away sa duta ginatudlo motibo sa krimen. Ining gintutukan ni Darren Marie Sarmiento. Dead on arrival sa ospital ang biktima nga si Jemar Libuna, 21 anyos, matapos iniging tiro patay sang iya man lang si Tiyo. Ginkilala ang suspect nga si Barangay Kagawad Ronnie Libuna, 45 anyos ang Barangay Supanga, Kalinog, Iloilo, kung sa diin natabo ang krimen. Klinano talaga nung suspect. Naghagi lang itong biktima dito lapit dante sa iyang ingos balay.
Ginatanaw sang kapulisan nga motibo sang krimen ng daan nga ligutanon tungod sa ginaawayan nga lupa. Nakaangkon sang pila sa nagkalain-lain nga parte sang iya sinilawas ang biktima tugas sang bala sang 12-gauge shotgun. Samtang nagapabilin nga at large ang suspect. Irregular filing mga sa makumpleto natin tanan-tanan. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas. Ginklaro sang Bureau of Jail Management and Penology 6 ang gintunaan sang kamatayon sang isa ka person deprived of liberty nga na-detain sa Iloilo District Jail Male Dormitory sa Barangay Nanga, Pototan, Iloilo. Ginkilalang PDL kay Nicasio Sulasito Subaldo, 44 anyos, residente sang Barangay Tugas, Santa Barbara, Iloilo, kag napatay sang Hulyo 18. Bago lang gindala sa Nanga, Pototan ang nasambit nga PDL kag may sakit sa korazon. Base sa investigasyon sang BJMP6, Hulyo 17, maayo pa ang kondisyon apang pagkaaga, nakita na lang ini sang iyang mga kaupod nga preso nga wala na nagagiho. Gilayon ini nga gindala sa ospital apang gindeklara nga dead on arrival. Nasang bangkay sa iyang pamilya. And this is not a COVID-related case. Kaya according sa initial findings, no, some jail nurse, although we are still waiting for the investigations report, bangungot ang cause of death. But the complete investigations report will be submitted to this office. Hindi tingob nga ihatag sa Department of Social Welfare and Development ang ayuda sa mga left-out families sa first kag second tranche sang Social Amelioration Program o SAP. Sunod sa DSWD6, natala na kontaning nga tingob nga ihatag ang 12,000 pesos nga ayuda sa mga left-out beneficiaries apang hindi masarangan sang remittance center nga magaserbi financial service providers ang ahensya. Gani nagdesisyon na lang 6,000 pesos lang anay ang una nga mabaton sa mga beneficiaryo apang nagpasalig nga proseso man gilayon ang payroll sa mga left-out beneficiaries na nabilin nga 6,000 pesos nga ayuda. Mga opisyal sang Barangay Alangilan sa Bacolod City nagapangayos ang assistance sa Bacolod City Police sa pagdumili sang bikers sa ila sini nga lugar. Yaring balita ang aton gintutukan. Kaugot ang nabatsyagan sang punong barangay sang Alangilan matapos gipabutyag sa matanod sini nga may pila sa gihapon ka bikers ang nagapamilit nga magtambay sa lugar kag kun sa wayon nagapangakig pa. Mga manggaranon, tingkis ang akong mga tanod, nagkatahap man sila, kay ginasabat sila, kilala mo ko. Taas pa ko simot. Nagapangayos ang bulig si tanista sa BCPO agud mapatuman ang pagdumili sang bikers sa lugar kag masampulan ang mga wala nagasunod. Subong man ang pagbantay sang boundaries sang barangay kag Talisay City. Hindi nga itong ginahimo, para lang gid ang executive order ni Mayor Abi. Nasundon lang nila. Suno kay tenista, mismo mga store owner ang nagkakabalaka bangod may ara sa gihapon yung ginapilit nga magtambay. Mga pe, ukon magpahunay-hunay, apisar sang abiso gikan sa barangay council. Mawalan man pero kailangan kay may virus ta, di ba? Uy, kami din nga kwan sa lagaan, delikado na diya. Ginhatag sang BCPO sa Police Station 5 ang pag-akto sa ayo sa barangay. Respeto talang no, maski mga barangay tanod ina sila, kaya ang ilang obligasyon, ilang trabaho, ka-risko ina sila. Ang pagdumili sang bikers sa barangay ang nag-umpisa matapos isa ka rider ang nagpositibo sa diinalatnan sini ang 5 pa ka makaupod sa pagbisikleta kag himata sa Talisay City. Obod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Dugang nga duwa ka indigenous cases ng COVID-19 ang na-record sa Banwa sang Oton, Iloilo sang weekend. Sa inisyang impormasyon sang LGU, ang duwa ka pasyente ang mga himatanan ng Western Visayas Patient 961, Western Visayas Patient 1057, kag Western Visayas Patient 962. Gindala na ang mga pasyente sa quarantine facility samtang nagapadayon ang contact tracing sa Municipal Health Office. Ginapanugyan na naman ang mga residente nga mangin mabinantayon kag limitahan ang pagwa sa mga panimalay kung wala man lang sang importante nga kaladtuan. Sa subong, sa 16 nga confirmed cases sa Oton, Iloilo, 8 nagapabilin nga active cases matapos nakarecover na ang 8 sa COVID-19. Mga kapuso, Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nag-aapekto sa Visayas, Mindanao kag Palawan.
Diri sa Western Visayas, padayon nga maeksperiensyahan ang magalumon, talagsa nga pag-ulan kag pagpanaguob, ilabi na sa hapon o kun gabi, dalasang ITCZ. Mahina, tubtob kasarangan nga hangin na mabatsyagan sa Visayas, Palawan kag Occidental, Mindoro. Ang antad sang temperatura sa Iloilo, Negros Occidental, Aklan, Antique, Capiz kag Guimaras ang yara sa 26 degrees Celsius tubtob 32 degrees Celsius. Organisasyon sa medical students nagdiyon sang proyekto para makabulig sa mental health sa mga pamatanon. Ini ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Dako man nga papanghangkat sa mga pamatanon ang pagpangabuhi sa tunga sang pandemya, magluwas sa pisikal nga katalagman nga dala sang COVID-19, kinahanglan man nga halungan ng mental health. Gani isa ka proyekto ang gintihon sang grupo sa mga estudyante para magihan ang mga pamatanon sa mga dapat himuon para makalikaw sa stress nga nag-apekto sa mental health. We realize how big the impact of our project is. Thus, we are now trying to expand and reach youth around Western Visayas. Gani paagi sa Project Hope Vid sang Order of Asclepius, gintipon sang grupo ang mga SK chairman sa Banwa sang Oton, Iloilo agud magbulig sa mga pamatanon. In situations nga hindi na sila kagwa and hindi na sila kabalo kung ano himuon kay bored na sila, these are the times that we start battling with our thoughts. Thus, it is important that they know what to do and how to cope well. Sunod pa sa grupo, sa ini nga pamaagi, amat-amat nga makitaan sang publiko nga pareho sa physical health, dapat nga mangin prioridad man ang mental health. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Mga kapuso, mahimo ninyo nga malantaw ang ini nga episode, kagiban pa nga mga balita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyo mabisita ang official YouTube channel nga GMA Regional TV, kag i-click ang subscribe button para mangin updated sa mga mainit nga balita sa mga rehiyon. Mga kapuso, mag-isa kita. Kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Madamong salamat mga kapuso, subong man ang yara sa luwas ang pusod nga nagtutok sa madalagko kag nagapanguna nga balita sa rehiyon. Ako si Adrian Prietos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang One Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kag ako naman si Attorney Cedfrey Cabaluna, nagahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV 1 Western Visayas. Buong puso para sa Pilipino.